Dose-dosenang sibilyan ang nasawi at nasugatan sa pambobomba ng Russia sa capital city ng Ukraine na Kyiv. Nitong nakaraang araw lamang, ang mas matindi, ang ibang bomba na ginamit umano ng Russia ay galing pa sa North Korea na mas lalong ikinagalit ng Ukraine at ikinababahala ng international community. Wala na ba talagang pag-asa ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Talaga bang wala nang balak si Vladimir Putin na tapusin ang gera hanggat hindi na pasakamay ang buong Ukraine ng Russia? Hindi nga ba epektibo ang pagsisikap ni Donald Trump na matuloy ang ceasefire? Samantala, puspusan ang pagtitraining ng Israeli Air Force upang paghandaan ang muling pag-atake sa Iran. Pero sa pagkakataong ito ay ibubuhos na umano nila ang lakas at targetin ang nuclear facilities ng Iran sa tulong ng Estados Unidos. Gaano kalaki ang posibilidad na muling umusbong ang malaking gera sa pagitan ng Israel at Iran, lalo na't nagbanta si Donald Trump laban sa Iran na kapag nagmamatigas ang Iran sa panibagong nuclear deal na hinahain ng Amerika ay hindi ito mag-aatubiling bombahin ng Iran. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Isang malawakang pag-atake ng Russia ang tumama sa kabisera ng Ukraine, ang Kyiv. Ayon sa mga ulat, mahigit 70 missiles at 150 drones ang inilunsad ng Russia na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 12 katao at pagkasugat ng higit sa 90 pang iba. Kabilang ang mga bata at isang buntis na babae. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa buong mundo at naglagay ng malaking hadlang sa mga kasalukuyang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang pag-atake ay tumama sa 6 na distrito ng Kyiv na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at kabahayan ng kapital. Sa katunayan, ay huli na ang pagtunog ng alarma sa syudad sa bilis ng pangyayari kaya't nawala na ng oras ang iba na makapagtago sa mga bomb shelter at ang iba namang sibilyan sa syudad ay nagsitakbuhan sa mga tunnel ng tren at sa ilalim ng mga tulay. Bagamat ayon sa ulat ng Ukrainian military, na-intercept nila ang kalahati ng pinakawalang missiles at drones ng Russia. Marami pa rin ang nakalusot na naging sanhi ng malaking pinsala sa kanilang infrastruktura at ikinasawi ng maraming sibilyan. Maaari pang dumami ang bilang ng mga nasawi sa mga darating na araw dahil sa dami pang sibilyan na hindi pa nare-recover mula sa mga gumuhong gusali. Ayon kay President Zelensky na ang ballistic missile na tumama sa isang residential building at pumatay ng 12 sibilyan ay galing umano sa North Korea. Ineksamin nila ang fragments o natirang parte ng missile at malakas ang kanilang ebidensya na galing nga ito sa North Korea at ito ay ang KN-23 ballistic missile na kilalang gawa sa naturang bansa. At mas malakas umano ang warhead nito kaysa sa mga missile na gawa sa Russia. Subalit hindi na umano nakapagtataka ang pagtutulungan ng dalawang bansa dahil matatanda ang nagpadala ng tinatayang 11,000 troops ang North Korea upang tulungan ang Russia sa Kursk region. Kinumpirma naman ito ng South Korean Institute for Defense Analysis at sinabing nagbayad pa raw ang Russia ng $20 billion sa North Korea para sa suporta nito mapaarmas man at tauhan. Bukod sa missiles, nagpadala rin umano ang North Korea ng aabot sa 15,800 containers ng armas at bala upang magamit ng Russian forces. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang rescue operation ng mga otoridad sa Kyiv, Ukraine. Tinawag ni President Zelensky ang insidenteng ito bilang isang war crime at nananawagan ng karagdagang suporta mula sa mga international na kaalyado, partikular na sa larangan ng depensang panghipapawid. Nananawagan siyang muli na pabilisin sana ng European Union ang pagdating sa pangako nilang suportang pinansyal at armas upang magamit nila laban sa Russia. Ang pag-atake ay naganap sa gitna ng mga sensitibong usapang pangkapayapaan na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay nagsusulong ng 7-point plan na kinabibilangan ng ilan sa mga sumusunod na kondisyon. Una ay ang pagkilala ng US at international community sa pag-annex ng Russia sa Crimea at iba pa mga teritoryong sinakop nito. Ibig sabihin ay tuluyan ng mapapasakamay ng Russia ang mga nasakop nilang teritoryo dahil sa gera. Pero hindi sang-ayon dito ang Ukraine dahil labag umano ito sa kanilang konstitusyon na isuko na lang basta-basta ang mga lugar na nasakop ng Russia. Kasunod nito ay ang immediate ceasefire at ang paghinto ng Ukraine sa pag-atake sa Moscow. Dagdag pa nito ay ang pag-alis ng lahat ng sanctions laban sa Moscow at ang pagbabawal sa Ukraine na sumali sa NATO.
Subalit ayon sa mga eksperto ay mayroon ding interes ang Amerika na sinahalin nila sa mga kondisyon at ito ay ang paglipat ng Ukraine sa bahagi ng kanilang kita sa kanilang natural resources income sa ilang American companies. Sa panig naman ng Russia ay dapat umano i-withdraw na nito ang lahat ng kanilang tropa sa loob ng Ukraine. At ang pagpahintulot ng Russia sa malayang nabigasyon sa lahat ng Ukrainian vessels sa Dnipro River at ang pagbayad ng Russia sa pinsalang dinulot nito sa nasirang mga syudad ng Ukraine at ang pagbigay nito ng resources upang maipaayos sa mga nasirang lugar sa Ukraine dahil sa kanilang pamobomba. Subalit tila hindi nagkakasundo ang dalawang panig sa mga kondisyon na ito kaya hindi pa rin umuusad ang peace process bagamat nasa Russia umano ang US envoy na si Steve Witkoff upang makipagdialogo kay Putin mismo sa Kremlin. Ang mga mungkahing ito ay tinutulan din ng maraming leader sa Europa na nagsasabing ito ay masyadong pabor sa Russia at maaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Matapos ang naturang pag-atake ng Russia sa syudad ng Kiev, si Pangulong Trump ay naglabas ng matinding pahayag laban kay Pangulong Vladimir Putin sa kanyang social media platform na Truth Social. Sinabi niya na Vladimir, stop, at tinawag ang digmaan bilang ridiculous. Nagbanta rin siya ng mas mahigpit na parusa at taripa laban sa Russia kung hindi ito makikipag-cooperate sa isang kasunduan sa kapayapaan. Subalit marami ang naniniwalang eksperto na hindi ito gagawin ni Trump laban kay Putin. Kaya mas minabuti nitong ipadala sa Moscow ang kanyang envoy na si Steve Witkoff. Sa kabila ng kanyang mga pahayag laban sa Russia, si Trump ay nagpahayag din ng pagkadismaya sa Ukraine, partikular kay Pangulong Volodymyr Zelensky dahil umano sa paghadlang nito sa mga usapang pangkapayapaan. Sinabi ni Trump na kailangang isakripisyo ng Ukraine ang ilang teritoryo upang makamit lang ang kapayapaan at upang maiwasan na may mamatay pa sa kanilang mga sundalo at mamamayan. Ang mga pahayag at hakbang ni Trump ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa international community. Ang ilang mga leader sa Europa ay nagpahayag ng pagkabahala sa posibilidad na ang Estados Unidos ay tuluyang mag-urong ng suporta sa Ukraine kapag pumalpak ang peace process. Samantala, ang mga kaalyado ng Ukraine ay patuloy na nananawagan ng mas mahigpit na hakbang laban sa Russia at mas malaking suporta para sa Ukraine. Ngunit ayon sa isang opisyal ng Russia na ang pag-atake nila sa Kiev ay bilang ganti lamang sa ginawang pananarget ng Ukraine sa Moscow noong April 23 kung saan tatlong malalakas na pagsabog ang yumanig sa Central Business District ng Russian capital. Kasunod nito ay ang sunod-sunod rin na pananarget ng Ukrainian drones sa pinakamalaking weapons depot ng Russia sa Barsovo, isang lugar na di kalayuan sa Moscow kung saan malaking damage ang tinamo ng pasilidad at maraming armasang nasira. Maraming mga eksperto ang naniniwala na hindi sincero si Putin na makipag-usap para sa kapayapaan at tila wala itong balak itigil ang gera. Ayon pa sa kanila na malalim ang hugot nitong si Vladimir Putin upang huwag itigil ang bakbakan. Mahigit 3 taon na ang nakakalipas mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022. Sa kabila ng matinding pressure mula sa pandaigdigang komunidad, patuloy pa rin ang digmaan. Kaya ang tanong ng marami, ano ba talaga ang layunin ng Russia sa Ukraine? Bakit hindi pa rin natatapos ang sigalot na ito? Isa sa pangunahing dahilan ng Russia sa pag-atake sa Ukraine ay ang pagnanais nitong pigilan ang paglawak ng NATO sa silangang Europa. Ayon sa mga ulat, tinitingnan ni Putin ang lumalawak na impluwensya ng NATO bilang banta sa seguridad ng Russia, lalo na kung ang Ukraine ay magiging kasapi nito. Layunin din ni Putin na muling buuin ang dating impluwensya ng Russia sa mga dating teritoryo ng Soviet Union, ang pag-annex nila sa Crimea noong 2014 at ang suporta sa mga separatistang grupo na gustong umanib sa Russia sa silangang rehiyon ng Ukraine ay bahagi ng stratehiyang ito. Nababahala umano si Putin sa mga demokratikong kilusan sa mga karatig bansa na dating sakop ng Soviet Union tulad ng tinatawag na color revolutions na lumalaganap sa bansang Georgia, Kyrgyzstan at Ukraine. Ang Color Revolution ay naglalayong palitan ang diktadoryang pamumuno sa mga bansang dating sakop ng USSR. At nakikita ni Putin ito bilang banta sa kanyang liderato at nais niyang pigilan ang pagkalat ng ganitong uri ng mga kilusan sa mga katabing lugar ng Russia. Sa kabila ng mga pagsisikap ng US na makamit ang kapayapaan, nananatiling malayo pa ang dalawang panig sa pagkakaroon ng kasunduan. Ayon sa mga eksperto, ang digmaan ay ginagamit din umano ni Putin upang palakasin ang kanyang posisyon sa loob ng Russia at mapanatili ang kanyang liderato kaya ayaw niya itong tumigil sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas at determinasyon at sa pamamagitan ng pagpapalabas na may banta sa Russia. Nakukuha niya ang suporta mula sa mga nasyonalistang mamamayan at iba pang sektor sa lipunan na lalong nagpapatibay sa pagiging leader niya ng bansa. Kaya marami ang naniniwala na habang buhay ang motibong ito,
At may sariling motibo rin ang Ukraine. Ang dalawang panig ay malabong magkaroon ng kasunduan upang itigil ang digmaan. Sa kabilang banda, ang Israel ay nagsagawa na ng malawakang pagsasanay militar bilang paghahanda sa panibagong pag-atake laban sa Iran. Ngunit sa pagkakataong ito ay upang targetin ang nuclear program ng Iran na kanilang iniwasang gawin noong huli nilang salpukan. Ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng mas malawak na strategiya upang pigilan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuclear. Isinagawa ng IDF ang mga pagsasanay sa pakikipagtulungan sa militar ng Estados Unidos kung saan lumahok ang mga Israeli F-35 at F-15 fighter jets kasama ang ilang American B-52 strategic bombers. Ayon sa IDF, ang mga pagsasanay ay nagsisimulate sa iba't ibang senaryo kabilang ang mga pag-atake sa mga target sa malalayong lugar na malinaw na tumutukoy sa Iran. Ang military exercise ay naglalayon din na subukan ang kakayahan ng IDF, partikular na ang Air Force, sa pagkolekta ng impormasyon, pagtukoy sa mga target at ang paglipad papunta sa teritoryo ng kalaban upang maghatid ng payload tulad ng bomba at makaalis doon bago pa man makapag-react ang kalaban. Ito umano ay tugon sa patuloy pa ring pag-usbong sa programang nuklear ng Iran. Kaya isinagawa ng IDF ang mga pagsasanay na ito upang ihanda ang kanilang mga puwersa sa posibleng pag-atake. Ang mga pagsasanay ay bahagi ng mas malawak na strategiya na tinatawag na Chariots of Fire na naglalayong palakasin ang kakayahan ng IDF sa iba't ibang larangan, kabilang na ang panlupa, dagat, himpapawid at cyber warfare. Bukod sa Israel, ay naiulat din na nagmobilize na ang US ng kanilang mga pambatong B-52 bomber planes sa isla ng Diego Garcia na nasa karagatan malapit sa Middle East upang magamit ito anumang oras laban sa Iran kapag pumalpak ang nuclear deal ng US at Iran. Hindi naman nagbigay ng opisyal na pahayag ang Iran tungkol sa mga pagsasanay na ginagawa ng Israel. Ngunit dati nang nagbabala ang mga opisyal nito na anumang muling pag-atake mula sa Israel ay magreresulta sa matinding resback mula sa Islamic State ng Iran, ayon pa sa isang mataas na military official nila. Ang mga pagsasanay ng IDF ayon sa isang opisyal nila ay nagpapakita ng determinasyon ng Israel na pigilan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear kahit na ito ay nangangahulugan ng paggamit ng puwersa militar. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon sa rehiyon at posibleng magresulta sa mas malawak na gera sa pagitan ng Israel at Iran kumpara noong mga nakaraang pagkakataon na sila ay nagpalitan ng pambobomba. Sa isang press briefing, sinabi ni President Donald Trump na hindi siya mag-aalangang mag-impose ng panibagong sanctions laban sa Iran kapag hindi ito nakipag-cooperate sa bago nilang hinahaing nuclear deal at lalong hindi siya mag-atubiling bombahin ng naturang bansa at ipatikim ang puwersa na hindi pa nararanasan ng Iran dati kapag nagmamatigas pa rin ang Iran sa mga darating na pagpupulong ng mga opisyal ng White House at ng Iran sa mga susunod na linggo. Ang babala ng US ay agad na nagdulot ng magkahalong reaksyon mula sa pandaigdigang komunidad. Ayon sa mga lider ng EU, ang tanging solusyon ay ang diplomatikong pag-uusap. Ang anumang aksyong militar ay magdudulot lamang ng karagdagang pagkawasak at kaguluhan sa rehiyon. Sa kabilang banda, pinuri ng Israel ang posisyon ng US. Sa isang pahayag, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang malinaw at matatag na paninindigan ng US ay mahalaga upang matyak ang seguridad ng mundo laban sa banta ng isang nuclear-armed na bansang Iran. Samantala, agad na tinutulan ng Iran ang pahayag ng US sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Abbas Araghchi. Sinabi nitong hindi papayagan ng Iran ang anumang panghihimasok sa kanilang soberanya. Ang aming programang nuklear ay para sa mapayapang layunin lamang at walang sinumang bansa ang may karapatang magdikta kung paano namin ito pamamahalaan, ayon pa kay Araghchi. Inakusahan rin niya ang US ng paggamit ng doble karang patakaran habang patuloy na nag-aambag sa tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng armas sa ibang bansa lalo na sa Israel. Sa kabilang banda naman ay sinasabi nitong nagpupromote umano ng kapayapaan. Subalit nitong mga nakaraang araw ay tila ba biglang kumambyo sa kanyang pahayag si Araghchi at sinabing handang makipagdialogo ang Iran sa US at sa European Union sa ngalan ng kapayapaan sa gitnang silangan sa utos umano ng kanilang pinuno na si Ayatollah Khamenei. At nag-set na ito ng meeting sa US na magaganap sa Oman nitong linggo. Dahil dito ay nagkakaroon na ng pag-asa ng kapayapaan sa pagitan ng Iran at US. Kaya sana nga ay maging matagumpay ang kanilang negosasyon upang maiwasan ang panibago at mas malaking gulo na sa bandang huli ay mga inosenteng sibilyan din ang kawawa.
Kaya abangan natin ang susunod na kabanata sa sitwasyon ng Iran at Israel maging sa Ukraine at Russia sa mga susunod na araw. At ipagdasal natin na sana ay tumigil na ang gulo sa pagitan ng mga bansang ito. Dahil sa ayaw man natin at sa gusto, apektado pa rin ang Pilipinas sa kahit anumang gulong nangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Mr.